Oh, ito na, continuation mga kalapatids. Ito na, share ko na sa inyo kung paano ako pumili ng breeder. Ayon sa hipo, sa katawan, sa mata, sa ulo ito. Ito yung naging experience ko rin na tinuro nung aking mentor. Okay, ito na. Kukunin ko na yung ibon. Okay. Yan. Kagaya nito mga kalapatids. Napakagandang kak na ito. Diba? Ito yung nakakuha ko kay Sir Jesse Yu. Yung sinasabi yung isa rin na breeder dito sa Antipolo. Ayan. Ito yung kanyang crack 52 cross sa Tomiso. Yun ang sabi niya sa akin. Okay? Ito walang pedigree. Pero syempre, sabi ko, kailangan mo magtiwala sa breeder. Tsaka hindi naman basta-basta rin yung breeder na yun. Talagang veterans na yun si Sir Jesse. Kaya Sir Jesse, shout out, maraming salamat. Okay. Sa pag-share na itong yung linyada. So ito yung magiging example natin na batayan sa pagpili, di ba? Unang-una kanina sabi ko yung pedigree. O kaya, kung walang pedigree, tiwala doon sa breeder. Kasi nga hindi mo na siya pupuntahan kung hindi ka believe, kung hindi na nanalo. Di ba? At hindi rin siya honest. Alam mo sa sarili mo na okay yung breeder, nagkapalagayan kayo ng loob, kaya siya linapitan mo. Ito na yon. Unang-una kung kukuha kayo ng ibon, kung lalaro kayo sa mga long distance, huwag kayong kukuha ng sobrang lalaki. Okay? Kung kaya nyo kumuha, dapat nasa medium lang kayo, medium to small. Bakit nga ba? Siyempre long distance yan. Pag ang ibon sobrang laki, siyempre babanggayin niya yung hangin. Siyempre pag sobrang tagal niyan, ang lakas ng hangin, ang laki pa niya ng ibon niyan, madaling mapagod yan. Okay? So kailangan small to medium. Medium to small. Okay, pag long distance. Yung mga meron kasing ibon na sprint nga, middle distance, yung medyo malalaking solid yung di ba? Pero pag mga long distance, kailangan talaga mga small to medium lang tayo. Okay, pangalawa, yung balahibo. Okay, kasi ang balahibo, pag maganda yung kailangan na kukunin nyo, yung nagpupulbos, kumbaga sabi. Okay, na parang smooth, may silk. Kasi ang balahibo ng kalapate, pansin nyo, parang waterproof yan eh. Hindi yan basta nababasa. So pag kumuha kayo ng ibon na wala man lang ka silk-silk, o wala man lang ka smooth-smooth, pag umulan yan, bigla nag-smash race. Ang terms kasi, alam niyo naman siguro, smash, biglang umulan, pumangit yung panahon. Pag walang pulbos-pulbos yan na parang silk nga, madali basa. So pag nabasa yung balahibo ng kalapate, bibigat yan, sigurado tutukod yan. Okay? So mas maganda, nagpupulbos, yung mga terms ng mga anong tawag yan, mga veteranong panshir, di ba? Alam nila yon, smooth yung balahibo. Okay? So sa katawan, pangatlo. Okay? Kailangan, ang gusto ko sa ibon, may balikat. Yung balikat ba? Ayan. Ito. Parang apple body. Ayan. Pag ginawa mo dito, medyo bukas sa harap. Tapos pag dito sa likod, paliit na yan. Ayan. Sa manok naman, mga bola ng football. Okay, parang puso. Yun, maganda yun. Yung buka dito. Tapos papasok doon. Kasi kumbaga parang power yun eh. Pag may balikat, medyo size na may power yung kalapati mo. Okay. Pangatlo, isang buto. Kaya pansin nyo, pag mga nagde-demonstrate, ginagayan yan. Diba? Hindi nyo makita. Yan. Medyo makapal yung balahibo niya eh. So pag nakita nyo yung pitcho, ito tawag kasi ito pitcho eh, heel bone. Pag nakita nyo yung baluktot, o kaya lubog, kakapain nyo yan. O kaya parang manipis, huwag nyo kukunin yun. Indication na
pwede nagkasakit, di ba? O kaya sobrang inbred na ng kalapate, lumabas na yung deformity niya, yung inbreeding depression niya. Yun yung mga sablay na, baliko na yung pityo, may iksi na, di ba? Manipis. Kumbaga sa manok, heavy bone. Yan, ginaganon yan dito eh. Yan. Makapal yan. Okay. Mararamdaman nyo naman yan eh. Tsaka pag ginawa ka nyo dito, dapat flat to. Okay, smooth dito. Yung parang dibdib niya. Yan, dito. Okay, keelbone niya, matigas na solid, hindi manipis na diretso. Yan. Tapos yung sipit-sipitan niya, ito, mas maganda yan dikit. Huwag kayong kukuha ng buka, o kaya parang may bali na yung isa. Ibig sabihin, either pinilayan yan, o kaya, again, deformity yan. Baka sobrang inbred, o kaya hindi hindi na-select maigi ng breeder. Okay? So, yun. Kailangan yung sipit-sipitan, dikit yan. Tapos, yung pagitan ng keelbone, ito, yung dulo, kailangan yung mas maganda, mas malapit doon sa sipit-sipitan. Isang daliri. Okay? Pag isa't kalahati, okay pa yan. Pero pag dumalawa na yung ano niyan, yung distance niyan, medyo hindi na maganda para sa akin yan. Kumbaga, indication na mahina. Kumbaga, sa manok naman yon, pag dikit yung pityo, yung ano sa sipit-sipitan niya, halos magkadikit na, malalakas pamalo yun. Tsaka pag tinamaan ng tari yun, hindi basta-basta luluwa yung bituka. Okay? Sa ibon, parang gano'n na rin. Yun na rin yung ano ko, malakas. Diba? Kasi dikit yung sipit-sipitan doon sa pityo. So yun, yun yung titignan nyo rin ha. Ito again, experience ko na, ayon lang sa akin to. Ha? Kung susundin nyo, walang problema. Pero kung hindi, kung sa tingin nyo mas magaling kayo sa akin, wala tayong pag-uusapan doon. Bahala kayo. Okay? Saan tayo? Sa buntot. Yung buntot, yung iba gusto niya malalapad. Mga ganyan. Yeah. Pero sa akin, okay na to. Mas maganda. Basta ang importante pala, diretso. Pag ginanon nyo yan, diretso, di ba? Yan. Tapos ito, yung banda rito, yan. Maganda yan, strong back kung tawagin. Kumbaga parang matigas, may muscle yan. Malakas, di ba? Mapipil mo yan sa ibon pag hawak mo. Kasi ang ibon, pag tumatawid ng dagat yan, may tendency sa sobrang lakas ng hangin yan, gumanon yung buntot, umangat. Eh kung kumuha ka na ng ibon na may deformity, angat na yung buntot, o kaya baba, o kaya paling. Kumbaga sa aeroplano, wala na yan sa concept ng aerodynamics. Against ng sa wind yan eh. So may hirapan na yung ibon. Sigurado pagod yan. Kasi opposite na sa hangin eh. Mabangga na siya, di ba? Eh yung design niya, wala. Okay? So huwag kayong kukuha ng pambaba ng buntot, ang taas naman. Kailangan diretso lang. Okay? Yung lapad, bahala na kayo. Basta sa akin, diretso. One piece. Ayan. Okay. Oh, sa ulo. Ito, siyempre, medyo malaki. Okay lang, kailangan malinis lang. Yeah. Tapos yung liig niya, tama lang, hindi sobrang haba. Hindi naman sobrang iksi. Mas maganda yung medyo, ganyan lang. Sakto lang. Huwag kang kukuha ng sobrang haba naman ng liig na, ano. Kasi, wala na naman sa design. Tapos, pampabigat lang yun sa ibon. Okay. Ano ba? Wingspan. Ito, wingspan. Ito, tistis kasi to. Tinistisan to ni Sir Jesse kasi hindi maamo. Yung tinuro sa akin, pag ginanon mo yung ibon, hanggang ano lang, waistline mo lang, diretso. Relax mo lang hahatakin to. Okay. Yan. Kailangan, yung huling plates niya, mas mahaba siya dun sa buntot. Lalampas siya dun sa buntot. Yung last two plates niya ito. Okay, ganyan. Yan. Pag gano'n mo, relax mo lang. Hindi mo kailangan ganyan. Atake mo lang na gano'n. Yan. Kailangan lampas siya dun sa buntot. Mas maganda yon. Kung pantay lang, okay yun. Pero pag maiksi, pangit yan. Okay? Again, hindi na naman kagandahan yun. Kalapate. Wala naman sa design yung gano'n. Di ba?
Mas maganda, pantay. Mas kung okay, lampas. Yung last 2 plates niya. Ito. Yung pangalawa sa uli. Yan. Tapos, yung wingspan dito. Tawag dito. Ayan. Pansin nyo, laging ganyan, di ba? Iba-iba yung wingspan ng ibon. So, ang focus ko lang dyan, yung apat. Yung last 4 primary. Kailangan dyan maganda yung gap. Hindi naman sobrang lapad. Hindi naman sobrang nipis. Tama lang. Kasi parang sasaguan. Pag tama lang yung lapad, pag sinagwan mo, ramdam mo agad yung persa nung bangka. Abante ka agad yun. Eh pag sobrang nipis naman nung sagwan mo, nakakailang sagwan ka na. Sa apa lang abante, di ba? So kailangan balansyado rin. Hindi sobrang nipis, hindi naman sobrang lapad, di ba? Pag sobrang lapad naman kasi, malakas nga yung ano mo, yung hagod mo. Ang bilis mo naman mapagod kasi puwersa nung ano yun eh, alas kagad ng puwersa nung ginagawa ng ibon. Hindi kagaya pag sakto lang, konting pitik lang nun, hindi naman siya hindi naman kanipisan, tatagal yung kalapate, di ba? So ganoon. Yung forma, yung design, kanya-kanya tayo, pero dun lang, yung lapad tsaka yung tibay. Okay, maganda matitibay. Yan. Ano ba? Sa mata. Ito, maraming tatalo-talo sa mata, yung eye sign. Which is na marami ring naniniwala, meron ding hindi, di ba? Pero kung sa akin, ang mata kasi, pansinin mo yung mata ng ibon. Pag umano siya, yung na ano siya ng liwanag, parang lumiliit, parang nagsusum siya. Mas maganda yung ganun. Yung reaction ng mata, parang biglang susum, parang sa lente ng camera yan eh. Mas maraming adjustment, mas malayo niyang mapipicturean yung gusto niyang picturean, di ba? Ganun din yun. Pag parang sa aeroplano, pag gumano yung ibon, gumano yung lente, mas madali niyang makikita yung daan, mapapalaki niya agad yun. So, ganun, mas maganda yun. Pag ginanon niyo ng ilaw yan, gumagalaw, nagsusunod, yan, maganda yun, di ba? Sa kulay, kanya-kanya tayo. Ako gusto ko lang, ito kagaya na ito, medyo ano, yung bilog niya, itim na itim. Minsan kasi tatlong kulay eh. Ito tatlong kulay. Basta sa akin, tinitingnan ko dyan, yung mas maganda, circle. Eh, kasi minsan merong oblong din eh. Diba, hindi mo rin maano yan. Yung iba nga, ginagamitan pa ng lente yan. So, kanya-kanya tayong paniwala. Pero sa akin, hanggat maaari, bilog, na itim yung pinaka, umaga, ano niya, iris niya. Diba? Sa hindi na nila healthy yun. Yung iba, pulang-pula. Maganda rin yun. Itim, tapos pulang-pula yung outer. Yun, okay din yun. So, again, theory lang yun. Ayaw lang sa akin yun, di ba? So, pamantayan ko lang yun. So, yun. Pag sa eye sign, maraming ano dyan. Kung wala kayong ginagawa, maraming article dyan. Basa kayo. Diba? Yung mga nananalong long distance, pag-aralan nyo kung ano yung eye sign yan. Saan nyo i-adapt yun. Okay? So far, mas maganda dyan, pag naglolo visit din kayo sa mga fancier na pinupuntahan nyo, kung kaya nyong i-request na mahawakan nyo yung champion birds nila, gawin nyo yun. Para may idea kayo. Ano ba yung katawan ng mga champion? Ano yung mata? Diba? Pero itong tinuturo ko, ayon din to sa akin, tsaka dun sa experience na sa idea ng tinuro sa akin. Okay. Ano pa ba? Yung lalamunan. Ito. Siyempre, unang-una, kailangan healthy yung nakuha yung yung materialis. Champion nga, galing nga sa champion yung lahi. Ang ganda ng pedigree. Pero hindi na siya healthy. Bakit hindi na siya healthy? Merong sobrang inbred. Hindi nag-replenish ng bloodline. Which is tuturo ko rin yung paano yung replenish, di ba? Medyo lumabas na yung minsan hindi na siya ganun ka-active. Di ba? Kasi sobrang inbred na. Yun, titignan nyo rin yun. Kailangan healthy yung breeder. Kasi dun pa lang, pag hindi na healthy yung nakuha natin breeder, wala na. Ipapasa niya na yun sa mga anak-anak niya. Di ba? Hindi tayo nag-breed para maging doktor sa mga sakiting ibon. Di ba?
Nag-breed tayo para makapagpalabas tayo ng quality, hindi quantity. Okay? Eh kung doon pa lang sa pagpili mo, hindi na healthy yung breeder mo nakuha, eh wala. Sandamakmak na antibiotic, sandamakmak na flashing gagawin mo. Di ba? O, paano mo masabing healthy? Yun nga yun, tinuturo ko ngayon. Unang-una, maganda ang katawan. Di ba? Balahibo, maintab, may silk, nagpupulbos, di ba? Tapos to, ilalamunan. Pansin nyo yung ibang mga pansier, binubuko yan, di ba? Halos nagipag-away pa yan, nakipag pa sa ibon yan. Tingnan nyo yung lalamunan. Pag may cancer yan, huwag nyo kunin. Okay? Kasi ibig sabihin, may sakit yun, na-cancer. Di ba? Gagamutin mo ba yan? Sa halip na ipa-flashing mo na lang yan, o kaya paliliguan mo, i-ready mo, i-kukondisyon mo, magagamutan pa kayo niyan. Di ba? O kailangan malinis yung lalamunan. Yan. Tapos yung butas ng lalamunan, mas maganda maliit. Tapos mas malalim. Di ba? Na pag kailangan ko pang gumanon, yung talagang silipin mo nun, para lang makita mo yung butas. Pag sobrang laki na kagad ng butas nung hindi nyo kasi maano eh. Basta makapansin nyo, pag bukas mo agad ng lalamunan, nakabalaan talaga agad yung throat niya. Hindi man lang sumobra lalim, wala yun, mahina yun. Kumbaga, hindi tatagal. Mas maganda maliit lang yung butas. Di ba? Tapos malalim. Na pag gumanong ka, kailangan ko pang silipin yan. Pag ganun. Okay? Tapos malinis yung lalamunan, walang cancer. Yun, healthy yun. Tapos, ano ba? Yun. So, syempre, hindi naman kagaya ng manok to. Pasado na sa hipo nyo, sa pedigree. Hindi natin pwedeng ibitaw yan. Kaya sa manok, ganun ang ginagawa ko. Pasado na sa mga, tawag dito, sa standard na gusto ko. Pero kailangan ibibitaw nyo yan. Kasi, unang-una, doon mo makita talaga. Kasi sparring yan eh. Ang ganda nga ng katawan, ang ganda ng hipo. Pero pag binitaw mo, kung natampa, hindi mo mga palo, huwag mong kukunin. Ha? Tapos bibili mo ng 25, 30 mil. Hindi makatarungan para sa iyo yan. Okay? Again, ito, pumasa na nga sa'yo. Hindi naman natin pwedeng parondahin to kasi hindi naman to babalik sa atin. So, andun tayo sa pedigree. Doon tayo nagtitiwala sa breeder. Di ba? So, yun ang panghahawakan natin. Yung tiwala mo doon sa breeder, saka doon sa achievement na nagawa ng mga ninuno nito. Kasi pag galing talaga sa champion yung lahi, yung genes niya meron siyang pwede talagang maipasa yon, di ba? Pero hindi man sa ganung generation, baka sa generation maipasa niya na o baka mahigitan pa niya yung ninuno niya. Kaya nga nagkakaroon tayo ng battle cross, nagba-battle cross tayo, nag-outcross tayo, di ba? Nag-i-inbreed tayo. Maraming klaseng breeding ang ginagawa. Pero so parang sa ngayon muna pala, battle cross muna tayo. Kagaya nito. Sabi ni Sir Jess, mga 2-way, 3-way cross to. So papasukan natin naman ng inbreak na inahin. Yung inbreak din naman na yun, hindi grabe alam nyo kung anong nakapasok dun. So sila muna yun, di ba? Crossing ang tawag doon. Oh, yung magiging anak nila, ilalaro natin. So kung hindi man nakapag-champion yun, nakauwi, tawag doon finisher. Una-una pati, paano makikita magaling yung ibon? Titingnan nyo rin yung ilan yung kalaban niya. Mamaya 20 lang pala sila naglaban overall medyo hindi siya ganun katibay. Pero kung mga 5,000, 10,000 sila magkaalaban, tapos nakauwi yung ibon mo, isa sa mga nakauwi, doon pa lang masaya na. Yun naman talaga ang satisfaction ng pansier dito. Hindi man mag-champion, makauwi yung ibon, okay na yan. Lalo't pag pumesto. Yun na yung nag-overall, 10th overall, di ba? First overall. Kaya yung sa pedigree, titingnan nyo rin yun. O kung ilan yung naglaban-laban ng karera na yan, anong karera yung sinalihan? Prestige ba o kare-karera lang ng yan, di ba? So, kailangan tutugma rin doon sa presyo ng ibon. O syempre, kung maraming karera yan, na talagang prestige, ilan sila magkakalaban. Yung kay Sir J. Hall, na kay Jimmy Gunn, 25,000 birds, siya nag-overall. Di talagang matinding ibon yun. Matindi rin yung presyo. Okay. So, ganun din.
So, tiwala ka sa breeder. Dahil hindi nga natin pwedeng ibitaw to kagaya ng manok. Hindi natin sigurado mananalo rin. Basta yung lahi niya, kumbaga yung mga ancestor niya, galing sa mga champion, di ba? So, again, aasa tayo. Kaya nga ang breeding, non-stop yan eh. Aasa tayong sana manalo to. Okay? Umiscore ka agad. Mas maganda. Siyempre, wala namang breeder na ayaw manalo eh. Umiscore ka agad yung anak nila ng diba? First overall kagad. Hindi naman. Basta makauwi. Okay. So, yun lang. Tip ko. Tsaka huwag kayong kukuha ng isa pa pala huli. Huwag kayong kukuha ng sobrang ilap na kalapate. Na pag hinawakan nyo, kailangan pang para nagbubuno para makontrol mo. Kumbaga sa manok yun, parang takot sa tao, may ilap masyado. Siguro maliit siya, binubuli siya, di ba? May nervyos. Maganda yung relax lang, wag ganyan hawak mo. Tapos, pag ginanyan nyo siya, yung vitality niya, lingon na lingon, halos umikot-ikot na yung ulo niya. Ibig sabihin nun, nagmamarking ka agad yun. Observant siya sa kapaligiran niya. Ang tawag ng vitality. Yan. Pero pag hinawakan nyo, stack up lang na wala man lang kasigla-sigla, consider may sakit, o kaya, yun talaga yung niya. Mas maganda yun, masyado siyang observant. Yan. Gagalaw-galaw. Diba? Tapos yung ito pa, yung huli. Yung mga breeder, pansin nyo parang ginaganon-ganon yan dito, mga panshir. Kailangan mas maganda yung may pintig, may pulso kang mararamdaman agad. Yun maganda yung muscle nun. Yan, di ba? Alam na ng iba yan eh. Yan. Tapos kung wala dito, banda rito, mas maganda sa may pakpak dito. Pag ginanon mo yan, parang ramdam mo yung pulso, yun okay yun. Ayun yung kay Idol, kay Brother Joe, isa sa mga tinuro sa akin yan. Yung pulso, okay. Yun okay na ibon. Tapos yung dito, pansin nyo rin, halos ginaganon-ganon ng mga pansin yan, maputol-putol na, di ba? Ano yun? Kailangan dito, pagdating dito sa lalim niya, yung buto, mas maganda isang daliri ng uli yan. Yung gap niya, kumbaga masikip din yun. Okay din yun. Indication din na malakas yung pakpak. Okay yung kalapate. Di ba? Hindi sa may malalim. Yan. Okay? So ito, sana makatulong. Di ba? Hindi para sineshare ko para sabihin magaling tayo. Ang sabi ko nga kanina, hindi pa tayo nag-champion. Wala pa tayong achievement. Pero ang gusto ko talaga kasi, kahit na nagmamanok ako, gusto ko competitive yung mga palahi ko. Siyempre, wala namang laging panalo, di ba? Pero dapat, lamang tayo sa panalo. Matalo man tayo, pero mahirapan yung kalaban natin. Ganoon din sa ibon. Di ba? Hindi naman natin sabihin lagi tayo mananalo, pero lumalaban, competitive tayo. Di ba? Hindi yung bumili ka nga ng di ba? Tapos, laging talo naman. Ayun, mag-isip-isip ka na. Kasi, kahit anong ganda ng alaga mo, pero yung linyadang nakuha mo, bulok. Yun din. Kaya nga sa umpisa pa lang, kailangan talaga tiwala na sana yun binigay sa atin, gumalaw. Kasi yung sistema, madali na yan. Lahat na yun tinuturo. Mag-YouTube ka lang, di ba? Paano yung flashing? Paano yung gamot sa mga ganyan? Di ba? So, ang una talagang mahirap kunin, yung totoong ibon. Kahit sa manok. Di ba? Kasi yung sistema, yung technique, yung motivation, lahat na pag-aaralan na yan. Kung ang motivation nyo naman, ang pinakamaganda na panood ko na vlog, yung kay Maestro. Yun, panoorin nyo yun. Kompleto yung video na yun. Lahat, simula sa breeding. Di ba? Okay yan. Again nga, sabi ko nga, sa inyo, susundin nyo itong advice ko. Yung kung hindi naman, wala rin problema. So, sa susunod natin pag-uusapan, yun na yun, kung paano yung inbreeding, line breeding, tsaka crossing, out crossing, di ba? Tsaka paano mapapareplenish yung bloodline natin. Kasi talagang ang isang lahi, pag dun mo iniikot-ikot lang yun, sobrang inbred yun. Ano ba sa English yun, madideteriorate yung lahi nun. So kailangan nyo rin papasukan ng isang bloodline para ma-replenish yun.
Kung mas maganda, makakuha kayo ng ano, ng lahi din na at same family rin, pero hindi masyadong malapit para ma-replenish, sa kanyo i-outcross. Ganun kasi yung ginagawa ng iba. Pag nawawala na yung vitality, yung health, papasukan na isang bloodline yon. Saan naman nila tatanggalin uli? Outcrossing naman yon, di ba? Ano ba mas maganda? Panlaro. Siyempre, mas maganda yung panlaro, yung battle cross. Pinagsamang linyada yan eh. Di ba? Kaya nga ang gusto mo makuha dyan, hybrid vigor. Mapalabas mo. O, di ba? Pag pinag-cross mo yung isang lahi, kaya kailangan naka-record lahat ng ginagawa nyo, kung anong kombinasyon ng ginawa nyo, kung sino magulang, kung sino ganito. Para pag gumalaw yung anak, repeat breeding na lang. Okay? So, number 1 din yun. Pag nagbe-breeding, kailangan nakalista lahat ng ginagawa mo. Detalyado. Okay? So ngayon, ito lang muna mai-share ko. Saan natin pag-usapan yung mga battle cross inbreeding na yan. Tsaka line breeding. Okay mga kalapatids. Salamat. Hanggang sa muli.